Papuri sa iyo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Haleluya. Papuri sa iyo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Haleluya. Papuri sa iyo, O Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Haleluya. Panginoong Diyos, kami na nandito sa Shalom Channel Manila ay nananalangin ngayong gabi para sa aming mga pamilya, para sa aming mga sarili. O Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang nangyayari sa maraming mga pamilyang Pilipino, Lord God, na pinapasok ng gawa ng dyablo, Lord God, winawasak ang aming mga ugnayan sa aming mga anak. Mismong mga anak namin ay sinisira, O Diyos, binibigyan ng mga pagdadalamhati ng mga sakit sa isip, sa puso, sa katawan. Lord God, pagkawasak ng kalooban, both sa side ng parents at sa side ng mga anak. Dumadalangin ako ngayong gabi, Panginoon. Simulan mo ang gawa mo ng revival sa aming mga bansa, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon. At gamitin mo ang pinapanalangin naming revival, pagpapanibagong lakas, pagpapanibagong ningas, Lord God, na aming mga pamilya upang magdala, Lord God, ng revival sa buong bansa. Matagal na namin hinihingi ito, Panginoon. Hindi namin natututukan. Ibigay mo sa amin ang lakas, ang biyaya, Lord God, ang inspirasyon, Lord God, ang pangunguna ng banal na Espiritu, Lord God, para patuloy kaming manalangin para sa paghilom ng aming mga pamilya, Lord God. That miracle will only come from you, O God. Thank you, Father. We pray this in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay mananalangin ng mga prophetic prayers galing sa aklat ng Biblia para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya. Ngayong gabi po ay nangusap sa akin ang Panginoon sa pamamagitan ng ikalawang kabanata ng aklat ng Jeremias, message from the book of Jeremiah chapter 2. Pero bago po yan, ay babasahin ko muna po ang nakasulat dito sa awit 119 mula sa verses 67 to 72. Napakaganda mga kapatid na ang ating mga panalangin sa Diyos ay budburan natin ng mga aktwal na salita ng Diyos. Dahil sasagot siya pagka ibinalik natin sa Kanya yung mismong mga katotohanan. Siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang nagpasulat. Amen po ba? Mag-amen po tayong lahat at ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan sa ating mga pananalangin. Umpisahan ko po sa verse 67 na awit 119. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Ikaw ang mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ang mayabang ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Ngunit aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo. Ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Mabuti sa akin na pinagpakumbaba mo ako, Panginoon, upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Manalangin tayo, O Diyos. Kami bilang mga magulang, bilang mga anak, ay dumadapa sa harapan mo upang magpahayag ng aming mga pagsisisi sa aming pagmamataas, pagmamarunong sa aming mga buhay, paggawa ng mga desisyon na hiwalay sa iyo, sa aming mga pagpapamilya, sa aming mga plano para sa aming mga pamilya. At dahil dyan ay pinasok ng demonyo ni Satanas ang buhay ng aming mga anak, kapatid, ina,
Ama. Dumadalangin kami, Panginoon, ng may pagpapakumbaba sa iyo, O Diyos, at may pagdedeklara na wala kaming kapangyarihan, O Diyos, na baguhin ang aming mga sariling buhay, baguhin ang buhay ng aming mga anak, baguhin ang buhay ng aming mga magulang. Wala kaming kapangyarihan sa ganyan, kundi ikaw lamang. Ikaw ang mangusap sa amin, Lord God. Bigyan mo kami ng spirit of humility, spirit of acknowledgement of our total dependence on you alone. Sa iyo lamang kami pwedeng umasa, O Diyos, para sa kaayusan ng aming mga buhay at para sa revival ng aming mga pamilya, revival ng aming bansa, revival ng aming mga kabataan, revival, Lord God, ng bawat ama't ina ng mga mag-asawa. Thank you, Father. Thank you, Lord. Alisin mo sa aming mga katawan yung resistance na dumulog sa iyo. Every form of pride, every form of independent thinking apart from your word. Wasakin mo yan, Panginoon. Tulungan mo kami acknowledge na tanging sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus ay makakalapit kami sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Alam ko dinidinig mo ang aming mga panalangin, O Diyos. Mula sa Jeremias, Kabanata 2, ang pag-aaruga ng Diyos sa Israel. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, humayo ka at ipahayag mo sa pandinig ng Jerusalem na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Naaalala ko ang katapatan ng iyong kabataan, ang iyong pag-ibig bilang babaeng ikakasal, kung paanong sumunod ka sa akin sa ilang at lupaing hindi hinasikan. Ang Israel ay banal sa Panginoon, ang unang bunga ng kanyang ani. Lahat ng nagsikain nito ay nagkasala. Ang kasamaan ay dumating sa kanila, sabi ng Panginoon. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon, o sambahayan ni Jacob, at lahat ng mga angkan ng sambahayan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, anong kamalian ang natagpuan sa akin ng inyong mga magulang upang ako'y kanilang layuan at sumunod sa kawalang kabuluhan at naging walang kabuluhan. Hindi nila sinabi nasaan ang Panginoon na nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto, na pumatnubay sa atin sa ilang, sa lupain ng mga disyerto at sa mga hukay, sa lupain ng tagtuyot at malalim na kadiliman, sa lupaing hindi dinaanan ng sino man at walang taong nanirahan. Dinala ko kayo sa masaganang lupain upang sa mga bunga na mabubuting bagay nito kayo ay kumain. Ngunit nang kayo'y pumasok, ang lupain ko'y inyong dinungisan. At ang aking pamana ay ginawa ninyong karumal-dumal. Hindi sinabi ng mga pari, nasaan ang Panginoon? Silang nagsisihawak ng kautusan ay hindi nakakilala sa akin. Ang mga pinuno ay sumuway sa akin. At ang mga propeta ay nagsalita ng propesiya sa pamamagitan ni Baal at nagsisunod sa mga bagay na walang pakinabang. Kaya't makikipagtalo pa rin ako sa inyo, sabi ng Panginoon. At sa mga anak ng inyong mga anak ay makikipagtalo ako. Sapagkat tumawid kayo sa mga baybayin ng Kitim at inyong tingnan, at magsugo kayo sa Kedar at magsuring mainam, at inyong tingnan kung may nangyari ng ganitong bagay. Nagpalit ba ang isang bansa ng mga Diyos, bagamat sila'y hindi mga Diyos?
Ngunit ipinagpalit ng bayan ko ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakikinabangan. Magtaka kayo o mga langit sa bagay na ito at magulat kayo, mawasak kayong lubos, sabi ng Panginoon, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Ito ang banal na mga salita ng ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ipinapaalala lang sa atin ng Diyos sa isang mahalagang mensahe batay sa ugnayan niya sa bayang Israel noon, yung kanyang pagdadalamhati na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa bayang iyon, inilabas niya sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sinamahan sila sa kanilang pagbiyahe sa ilang, wala silang pagkaing dala, naubusan na, wala silang mga bahay. Pero hindi sila nagkulang sa kahit anong bagay dahil ang kanilang Diyos na Ama, Protektor, Pastol ay kanilang kasama. Inibig nila ng higit sa lahat ang Diyos nung una. Pero nang tumatagal, ay nanlalamig ang kanilang pag-ibig sa kanilang banal na Ama sa langit. At ipinagpalit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan, nakatha lamang na kanilang mga isip, likha ng kanilang mga kamay. Ang sakit, ramdam ko yung sakit ng kalooban ng Diyos dito, lalo na dito sa verse 7, sabi niya, dinala ko kayo sa masaganang lupain upang sa mga bunga ng mabubuting bagay nito kayo ay kumain. Ngunit nang kayo'y pumasok, ang lupain ko'y inyong dinungisan. At ang aking pamana ay ginawa ninyong karumal-dumal. Mga kapatid sa Panginoon, ito ay isang mensahe ng pagpapaalala sa ating bilang mga ama, ina, mga anak, mga kapatid. Sinasabi sa atin ng Diyos, magpakumbaba kayo. Baka yung mga pagrereklamo ninyo sa inyong mga kasama sa bahay, sa inyong mga kapwa, miyembro ng tahanan, baka naman kaya nagkakaganyan ng inyong pamilya ay dahil mayroong karumal-dumal na kasalanang namamayagpag sa loob ng inyong sambahayan. Yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ano ang mga bagay na hinahayaan nating maging mga Diyos-Diyosan natin kapalit niya? Trabaho ba natin bilang mga OFW? Nabulag na ba tayo ng artipisyal na seguridad ng pera to the point na pinababayaan natin ng mga anak natin sa ating mga bahay sa Pilipinas? Umuwi tayo, mga buntis na yung mga anak natin na hindi natin alam kung sino ang mga ama. Ang unang panawagan sa atin ng ating Diyos ay maging mga ama at ina. At pag pinasok ng demonyo ang ating mga bahay, ating mga buhay, mawawala ng saysay lahat ng mga planong yan. Pero ito ang sinasabi ng Diyos, hali kayo, makipagtalo kayo sa akin. Tinatawag pa rin tayo. Hindi permanente ang gawa ng Diyos, ang gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Hindi yan permanente. Ang permanente, alam niyo po kung ano? Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bilang mga anak niya, bilang mga ama,
bilang mga ina, bilang mga magulang na nagdadalamhati sa sinapit ng ating mga pamilya. I'm speaking to parents of broken homes, parents of broken families. Ang sakit niyan. Huwag kayong manghina sa kalooban. Nararamdaman ng Diyos ang sakit ng kalooban na yan. Katulad ng nararamdaman niya dito sa 2nd chapter of Jeremiah. Mga kapatid, kung may Biblia kayo, buksan nyo ito ngayong gabi. Gamitin ninyo sa pananalangin. Humingi kayo ng tawad sa Diyos sa anumang bagay na ginawa ninyo, anong klase ng pamumuhay na nagkaroon kayo na kinakikitaan ng pagtalikod sa Kanya at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga gawa ng inyong mga kamay. Ang sakit nitong sinabi niya dito sa verse 13, ito yung hinagpis niya, chapter 2 ng Jeremiah, verse 13. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng 2 kasamaan. Meron siyang 2 himutok. Una, tinalikuran nila ako. They abandoned me. Mga kapatid, ang sakit niyan para sa Diyos. Alam nyo, ako naiiyak. Mas mabuti pang mawala na sa atin ang mga bagay na material kesa mawala sa atin ang Diyos. Or kesa maiparamdam natin sa Panginoong Diyos na iniiwan natin siya, tinatalikuran siya. Gayong ang mismong hininga natin, our very breath, our very lives are dependent on Him. Sakit niyan. Huwag natin gawin sa Diyos yan. Kahit ano pa yung pagdaanan natin sa buhay. Kahit pa madilim yung nakikita natin sa harapan. Kasama natin siya, Sinamahan niya ang Israel sa ilang. Pero dito mo makikita ang likas na kabuktutan ng puso ng tao. The sinful nature of man. The sinfulness of the heart of man. Hindi maaasahan. 1 minute mahal na mahal ka. The next minute, ayun, nilayasan ka na. Baliwala na lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo, ng pagpapakita mo, ng pagmamahal sa kanila. Kaya mga ama, mga ina, mga anak, paalala rin ng Diyos sa atin. Huwag tayong huminto sa paggawa ng mabuti pinahahalagahan ng ginagawa natin o hindi. Kasi yun yung paalala sa atin ng Diyos. Huwag kang umasa sa puso ng tao. Ma-pride yan, mapagmalaki yan. Pwedeng ngayon na-appreciate nila lahat ng ginagawa mo. Pero bukas, pag wala ka ng pakinabang, iiwan ka niyan. Di ba po, mga OFW, marami sa inyo na nakakaranas nito. Na nung panahon, nabigay kayo ng bigay, marami kayong naipapadala, mga balikbayan boxes, ay ang saya-saya ng inyong mga kaanak. Pag-uwi ninyo, nung wala na kayong pera, walang gustong kumalingan sa inyo. Marami sa inyo ang nagkakaganyan. Laksan ninyo ang inyong mga loob. Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayong gabi. Naiiyak ako. Galing sa Kanya to. Ang Diyos ay hindi katulad ng makasalanang tao na marupok ang pag-ibig, marupok ang salitang binibitawan. Pag sinabi ng Diyos, akong bahala sa iyo, manatili ka lamang sa akin. Sigurado po yan. Siya ang bahala sa ating mga buhay. Hanggang sa katapusan. Huwag na nating katakutan kung kailan tayo mamamatay, mga ganyan. Hawak niya. We are here on this earth for a reason. Nung sinalin ko sa wikang Tagalog yung aklat ni Rick Warren na The Purpose-Driven Life, yun ang mensahe. You are not here by accident. Wala ka dito sa lupa. Hindi aksidente na nandito ka sa lupa. You are here for a reason that only God has established.
bilhin niyo po yung aklat na yon. The Purpose-Driven Life, Tagalog edition. Available po yan sa Shopee. Wala po akong kita dyan. Matagal na po naming translate yan. Pero ang mensahe ng librong yan ay buhay na buhay. Marami rin po akong ilalabas ng mga aklat through Shalom Channel Manila. Ako po ay writer ng Panginoon. So, umaasa ako na patuloy siyang magsasalita sa atin at isusulat natin. Kaya mga kapatid, ngayong gabi babalik ako sa ating mensahe. Magpalakas tayo ng kalooban. Kung nasasaktan tayo sa mga nangyayari sa ating mga pamilya na pangit, mas lalong nasasaktan ng Diyos. Dahil mahal niya tayo. Kumapit tayo sa Kanya at ipanalangin natin ang ating mga anak. Ang sakit nito sa Jeremiah chapter 2 verse 11 to 13 and 11 to 13, nabasahin ko sa English. Has a nation ever exchanged its gods? But they were not gods. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan natin? Career, insurance, security, reputasyon natin sa SOCMED, dami ng pera. Yung mga bagay na yan pwedeng maging Diyos-Diyosan. Pag inalis natin ang mata natin sa Panginoon, at sumasama ang kalooban niya dyan. Yet my people have exchanged their glory for useless idols. Pati po tayong mga pastol, pwede pong ganyan. Ang glory natin ay ang Panginoon mismo, pero nagiging useless idols yung mga church ministry natin, yung mga plano natin para sa mga simbahan natin, napapabayaan natin ang ating mga anak. At sila'y labis na nagdadalamhati sa kanilang paglaki. Nagiging traumatic experience para sa kanila ang alin? Ang mapabilang sa simbahan. Di ba po nakakalungkot yan? Ang una nating dapat na ine-evangelize, na inilalapit sa Diyos, ay ang ating mga anak. Pero dahil sa trauma, sa negative experience nila with religion, tatalikod sila sa Diyos. Kailangan ituro natin yan sa ating mga anak. Na ang Diyos at ang relihiyon ay hindi magkapareho, magkaiba yan. Ang relihiyon at ang mga organisasyon ay gawa ng tao. Ang Diyos ay Diyos. Walang may gawa sa Kanya. Umiral na siya mula nung umpisa pa. At siya yung nagmamahal. Katulad ng sinabi ko, ang tao ay marupok. Ako, hindi rin ako perpekto. Lahat tayo. Walang pwedeng magsabi na magaling siyang magmahal. Lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo pagka napupuruhan, nakakapagsalita ng masakit. Pero kaya nga, kailangan tayong magpakumbaba sa ating Diyos. Dahil kung wala ang Lord, patay tayong lahat. Sana dumidiin ito sa atin. Verse 13. For my people have committed a double evil. Dalawa daw. They have abandoned me, the fountain of living water. Tinawag niyang sarili niyang bukal ng buhay na tubig. Pag sinabing buhay na tubig, hindi yan nauubos. Buhay na tubig, hindi namamatay. Tao namamatay. Pagmamahal ng tao namamatay. Mga pangarap, mga plano, pwedeng mamatay, pwedeng durugin ni Satanas lahat yan. Pero ang bukal ng buhay na tubig, wag nating iwan ang Yahweh. Wag nating iwan ang Panginoong Jesus. Wala nang ibang magmamahal sa ating katulad niya. At malamang sa malamang, kaya nagkakagulo ang ating mga pamilya dahil at one point in time, nawala na sa sentro ng ating mga pamilya ang Diyos mismo. Umamin tayo dyan. Napalitan ng kung ano-ano mga filosofiya, ng pagiging busy sa mga bagay na plinaplano, o naka-survival mode ka na lang. Yung bang parang gusto mo na lang panatilihing buo yung pamilya mo kahit mali na yung mga nangyayari, pumipikit yung mata mo, hindi mo na lang
You're not calling out wrong. You're not doing your work as a mother or a father to correct the injustice in your own home. Pwedeng yan yun eh. Pwedeng kaya kinakalog ng Diyos ang ating mga pamilya. Dahil merong kabulukan na nangyayari doon at gusto niyang malinis. Kaya ang ginawa niya, buwagin ko nga ito. Magkalas-kalas muna sila at hanapin ako. Pag-isipan po natin mabuti. Sa verse 8 sabi ng Diyos, hindi sinabi ng mga pari, nasaan ang Panginoon? Silang nagsisihawak ng kautusan ay hindi nakakilala sa akin. Ang sakit nito kung church leader ka. Sasabihin sa iyo ng Diyos, hindi mo ko hinahanap. Ikaw na may hawak ng kautusan. Hindi totoo ang paghanap mo sa akin. Kaya nagkakagulo yung church mo. Yung church family mo, pamilya mo rin yan. Kaya ang gulo niyan, kasi hindi na ako ang sentro. Ang sentro yung mga plano mo, ang sentro yung takot mo dun sa mga sasabihin ng iba. Marami. Ito'y panawagan ng Diyos sa atin for revival. Revival in the church, revival in the families, revival in ourselves, revival among the youth, revival of the father, revival of the mother, revival of every church leader na magsibalik tayong lahat sa ating Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya, Lord, hindi namin kaya. Hindi namin kayang itama yung sandamakmak na kaguluhan at mali sa aming mga buhay. Kaya samahan mo ako, kaibigan, tagapakinig. Kung ito ang puso mo, you feel broken inside, isa lang ang sinasabi ng Diyos, minamahal ka niya. Siya pa rin yung Diyos na kasama mo nung magagandang araw, magagandang panahon, maaliwalas yung buhay mo. Siya ang kasama mo ngayon sa kadiliman. Pumunta ka sa Kanya, malamang meron siyang gustong sabihin sa iyo, kaya ka dumadaan dyan. Mga kapatid, isa rin paalala ng Diyos. Ang daming boses sa social media, mga psychologists, mga psychiatrists, na mga hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala lamang sa kanilang mga teorya. Ayan yung mga false gods na sinasabi ng Diyos. Huwag umasa sa kaalaman ng tao. Qualifier. Hindi natin kinakalaban ng siyensya. Ginagamit natin yung impormasyon at kaalaman na nanggaling dyan. Dahil revelation yan ng God. But, pag may sinabi ang siyensya, nataliwas sa sinasabi ng banal at walang hanggang salita ng Diyos, kakalas na. Example, sasabihin ng mga psychologists, psychiatrists na walang gamot yung mental illness na yan. Sino nagsabi? Sila. Anong sabi ni Jesus? Bumubuhay ako ng patay. Pag pinaniwalaan mo yan, binigyan mo na ng foothold si Satanas dyan sa buhay mo, dyan sa pamilya mo. Kaya kalasin po natin yan. Pero bago natin makalas yan, ang hinihingi muna ng Panginoon ay ating mga puso, mga isipan, para makapanahan ang banal na espiritu niya sa atin. Dahil ang kapangyarihan na gumawa ng mga himala, na gumawa ng mga bagay na ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, saan manggagaling yan? Muli, hindi natin kaya yan sa sarili nating lakas. Tanging ang Holy Spirit ang makakakilos ng ganyan sa ating mga buhay. Kaya araw-araw nakadepende tayo sa Kanya. Kaya samahan mo ko kapatid, kaibigan, manalangin tayo. Para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa churches,
para sa ating bansa. Ang ating bansa ay ang ating malaking pamilya. Wala na tayong ibang bansa kung tayong mga Pilipino. Para sa akin kahit citizen ka ng ibang bayan, Pilipino ka pa rin. Merong parte ng puso mo na nagsasabi, ang sarap umuwi sa sarili nating bayan kung hindi lang sobrang dami ng mga problema doon. Kaya manalangin tayo for revival in our country, revival in our families. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga mensahe mo sa amin, Lord. Tinataas namin una aming mga sarili. Kung may mga dumi sa aming mga buhay, wasakin mo, Lord God, ang pagkaalipin namin kay Satanas. Ipasok mo kami sa iyong kaharian. Ibigay mo sa amin, Lord God, ang kapangyarihang manampalataya kay Jesus. Sa kanyang ginawa para sa amin sa krus ng Kalbaryo, ibigay namin ang aming mga sarili ng buong puso sa aming kaisa-isang tagapagligtas at humiyaw kami ng Panginoong Jesus. Take control of our lives. Patawarin mo kami, O Diyos. Wala kami kung wala ka. And by your grace and your mercy and your love and your power, we come before you, bringing to you our families. Lord, tingnan mo yung ginawa ni Satanas ng mga pamilya namin. Di namin kayang buuhin yan. Ikaw lang ang makakagawa niya. Ibabad mo ang bawat isa sa amin sa banal at makapangyarihang dugo mo, Lord God. Ibabad mo ang aming ama, ibabad mo ang aming ina, ibabad mo si kuya, ibabad mo si ate, ibabad mo si bunso sa banal na dugo ni Jesus, Lord God. At sa pamamagitan ng panalangin ito, Panginoon, pinapaalala mo sa amin na hingin namin sa iyo, Lord God, na putulin na ang mga sumpa ng mga henerasyong kinabilangan namin, ang pagpapasa-pasa ng mga pangit na ugali, pagiging makasalanan, Lord God, putulin na yan sa aming henerasyon at hindi na yan maipasa sa susunod pa. In the name of Jesus, we cut off generational curses. We cut off the effects of generational sins, the sins of our forefathers upon ourselves. We cut that off, and we cut that off yung impact niyan sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga descendants. In the name of Jesus, we thank you, Father. And now, Lord, we just entrust to you, Lord God, our families. Lord, move in our families, Lord God. Lord Jesus, may pinagaling ka na bulag noon. Tinanggal mo yung scales out of his eyes and he was able to see. Yan din ang hinihingi namin, Lord God, sa bawat miyembro ng pamilya namin na nabubulagan ng mga kasinungalingan ni Satanas, Lord God. Take the scales out of their eyes in the name of Jesus, we pray, O Yahweh. Escort our loved ones, Lord God, with your mighty angels and bring them out of darkness, Lord God. Bring them to streams of living water where they can partake of the sweetness of the water that comes from you alone and be quenched of a long-standing thirst for love, for mercy, for healing. Empower this prayer, Lord God. Dalhin mo ang panalangin na ito, Panginoon, sa lahat ng membro ng mga pamilya na wasak ang kalooban. Bigyan mo ng pag-asa. Your grace is enough for us, Lord God. Your steadfast love is new every morning. Lord, bukas paggising namin, Panginoon, sa umaga, bago ang pag-ibig mo para sa amin. Laging bago. Ibinabasura na namin, Lord God, ang
ang mga mapapait na alaala ng nakaraan. At kami lalakad in newness of life with you. Thank you, Father. Bless every person, every child of God praying with me right now. Bless them with healing. Nakakaramdam ako ng presensya ng mga banal na anghel na andito. Lord, salamat. Send them, Lord God, sa bawat tahanan na nangangailangan ng kalinga mo. Bantayan ng tahanan yon ng mga banal na anghel mo until you come. Send revival to us. Send revival to our families. Send revival to our churches. Send revival to our land. All this we pray with thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. And amen. And amen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ngayong gabi. Shalom sa iyo at sa iyong pamilya. Amen. You're the one we call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. You're the